After making the crossing to the other side of the sea, Jesus and his disciples came to land at Gennesaret and tied up there. As they were leaving the boat, people immediately recognized him. They scurried around about the surrounding country and began to bring in the sick on mats to whoever they heard he was. Whatever villages or towns or countryside he entered, they laid the sick in the marketplaces and begged him that he might touch only the tassel of his cloth, and as many as touched it, they were healed. My dear friends, the gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. There's no substitute to real presence. Wala pong talagang kapalit ang tunay na pagiging nandyan. Wala pong kapalit itang potang ika mismo at tsuka. Ngayon po kasi today, there are many alternatives and substitute to real presence. Halimbawa, sa kasal, pag di makakadating yung ninong-ninang, proxy, di ba? Pero alam nyo ba, hindi pwedeng proxy lahat yung ninong at ninang. Dapat may talagang totoong ninong at ninang na nandun. Halimbawa, 12 yung ninong-ninang, proxy sila lahat. I think it will not suffice. Kailangan meron talagang presence of the ninongs that can stand at least 2 witnesses. Ganyan din po sa kasal. Hindi pwedeng proxy yung husband. O kaya proxy yung wife. Dapat dalawa nandyan. Otherwise, there will be no wedding. Marami pong substitute to presence. Halimbawa, yung tinatawag na representative. Kundi makakarating si mayor o kaya yung presidente, magpapadala siya ng assistant representative. Siya yung magbabasa ng kanyang speech o magre-represent sa mayor, magre-represent sa presidente ng kumpanya or boss nila. Or another substitute to presence, yung tinatawag na online, o yung call, o Zoom. But there's no substitute to real presence. Hindi po pwedeng pantayan, palitan ng tunay na pagiging nandyan. Di ba ngayon may expression, please keep in touch. Keep in touch. Ngayon, when you say keep in touch, pwedeng text, messenger, pwedeng Viber, pwedeng call, or various technological applications to be in touch via screen or virtual presence. Kaya lang, there's no substitute to real presence. Important events like important event like life, no? Important events in life. There's no substitute to real presence. Halimbawa, graduation. Yung iba talagang umuwi pa, galing pa Saudi, galing sa abroad para makapag-attend ng graduation ng anak nila. The real presence. Gumagastos talaga, pinag-iipunan. Sabi ko nga, yung kasal ng anak mo, mahalaga to. Kung minsan, hindi natin may pagpapalit yung mga mahalagang anniversary. Halimbawa, 50th anniversary ng mga magulang natin. Huwag natin sabing busy ako. Dapat pinaghahandaan yan for us to be physically present. That could be the best gift that we can give. To be there. There's no substitute to real presence. Halimbawa, 18th birthday ng anak. Ngayon, dito sa Pilipinas, importante yan. O 50th birthday ng tatay mo, o 80th birthday ng mama mo. Baptism also. Minsan, binyag, nasan yung nanay? Sabi ko, nagluluto ba po? No? Dapat yung binyag, nandyan yung magulang. No? Hindi pwedeng nag-entertain na ng bisita sa bahay tapos nagbibinyag dito. The presence is very important. Hindi lang during our happiness that it's important. Even in our lowest point of life. No? Pag malungkot na malungkot ka, our presence is important to be there. Nako, halimbawa, may namatayan. Di ba tayo talaga pumupunta? Hindi sapat yung tatawag ka lang, papadala ka ng card. Not unless really, if you are really very busy or ikaw mismo may sakit. But we make
it a point that we are present pag may nangyari sa mga kaibigan natin, sa pamilya nila. And these things we cannot replace by any substitute. Because there's life-changing encounters when in persons when this happens. Real presence in the Eucharist. Halimbawa sa Misa, Jesus is real presence in our theology that noon kasi nung COVID-19, COVID pandemic years, no? 2021, 2022, 23, may COVID, kumisan, nasanay tayo sa online mass, di ba? Online mass. Pero sa totoo, after nung medyo meron na tayong clearance na safe na magsimba face-to-face or in presence, then yung simbahan sa mga obispo, sabi nila, we are encouraged, no, to attend mass physically. Kahit maganda yung may nagsisimba online, okay din po yan, pero iba't pa rin yung magpunta tayo sa simbahan. Bakit? Hindi ka naman pwedeng mag-communion sa online. Hindi mo na mararamdaman yung pagka in your presence mismo. Kasi nasa video ka lang, nasa screen. That is not real presence that we refer. The body of Christ we feel, we receive. Even the Word of God is felt in the Eucharist. Parang nandito tayo in person. Kaya nga sa Ebanghelyo, Mark chapter 6, they begged him that he might touch them, even only the tassel of his cloth. The Eucharist is real presence of the Lord Jesus in the consecrated bread and wine. The encounter with the presence of the Eucharist is life-changing in receiving His body and communion with the Lord. Minsan matagal na online nagsisimba yung kaibigan ko. Bigla siya nakasimba after more than 2 years yata. No? Kamukha niyo po siya, devoted po siya nagsisimba araw-araw. Tapos ng misa, nag-communion siya. Tapos pagkatapos ng misa, dumating siya, lumapit siya. Sabi ko, oh, ba't umiyak ka? Sabi ko, engineer po ito, engineer. Ba't umiyak ka? Sabi ko, Father, sabi niya, ang tagal ko nang nagsisimbang online, no? Na yung nakasimba ko dito sa simbahan at nakapag-communion ako, naramdaman ko talaga ang grasya ng Diyos, the real presence of God in the Eucharist, in the body of Christ. Totoo po ito at mahalaga sa ating buhay. Minsan naman may taga-Tarlac, dentista yung lalaki, yung babae negosyante. Matagal na silang kasal sa civil. Kaya lang alam nila dahil kasal sila sa civil, hindi sila kasal sa simbahan, hindi mo na sila magko-communion, no? Kailangan magkakasal muna sa simbahan. Alam niyo mga 15 years yata o 12 years. Sabi ko, ba't nagpapakasal kayo sa simbahan ngayon? Sabi ko, may edad na lang po sila eh. Sabi nitong dentista at kanyang asawang negosyante, Father, talagang gusto na namin mag-communion. Kasi tagal na namin kasal sa civil, hindi pa misamal sa sakramento. At gusto naming tumanggap ng tunay na katawan ni Kristo sa misa. Ganito siguro the real presence of the Lord in the Eucharist, in the consecrated bread and wine. The encounter with the presence of the Eucharist is life-changing in receiving His body and blood in Holy Communion. Di ba pag yung mga bata, di ba, isang bata, mayroon kang idol na artista o tinatawag nilang personality, showbiz personality or celebrity. Yan yung mga paborito niyong mga Korean singers. Nakita mo, nahawakan mo yung kamay, nagpa-picture kayo, hawak-hawak mo yung kamay. Itong encounter na ito, talagang kilig na kilig. I touch his hand, di ba? I'll never wash my hand again. Sabi, hindi mo na ako magugas ng kamay kasi nawakan ng paborito kong artista ang kamay ko. Okay lang po yun. We can smile at this scene. It is because we know the breathless encounters, while they are memorable, showbiz, but they are not life-changing. What do we mean? That certainly wasn't the case with Jesus.
Si Jesus, hindi lang kilig yung mga para nahawakan yung kamay, hindi po. The Gospels are filled with stories of people, of life-changing encounters with Jesus. That wasn't just celebrity famous or people instinctively understood that He was different. He offered them true hope and healing. Jesus' presence healed many physical ailments. He healed the wounded souls. He brought forgiveness. He made the blind to see and opened people's spiritual eyes to the mercy and love of His Father. No wonder so many people crowded around Him in His presence and sought to touch even the tassel of His cloth. Kahit yung pinakadulo ng damit ni Jesus, kahit ito lang mahawakan nila, naniniwala sila, magkakaroon sila ng magrasyang buhay at the change, life-changing experience. Di ba ganun din naman yung naranasan ng babae who was in another gospel, St. Luke chapter 8, 43 to 28, 48. May isang babae talagang 14 years na yatang natatagusan ng daya, ng dugo, ng dugo. And yung kanyang alas wala na po siyang buhay. Sabi niya, kahit mahawakan ko lang, no? yung laylayan ng damit ni Jesus o kanyang tassel, I will be healed. Because of that faith, immediately her hemorrhage stopped. No? Grasya ng tunay na presensya ng Diyos. It's not only ordinary things, ordinary people as well. The whole story of the early Christian, in fact, is the story of ordinary fishermen, reformed tax collectors, sinners who were forgiven, becoming channels of God's presence and healing power. This is story of simple people, just like spreading the good news throughout the entire world because they met and experienced the real presence of God. May we pray to the Holy Spirit to help me to be a humble tassel or the presence of the Lord in my person, to be the cloth that can bring His love and those who need it. Sana ang ating pagkatao, in spite of our sinfulness, at di tayo karapat-dapat, maranasan natin at maranasan ng ibang tao ang presensya ng Diyos sa ating presensya. This is very ideal, but the truth is, there is no other way for our Christian life that we reflect God's mercy in our life and His love and forgiveness. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.